Yan, good morning sa inyo mga kamamo. Yan, gising lang. Siyempre, nagpapasalamat muna ako doon sa mga bago nating subscriber. Napakadami, nagulat ako. Biglang dinumog yung YouTube channel natin. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat sa pag-subscribe. Tsaka siyempre doon sa mga nag-comment. Natutuwa naman ako, pero siyempre babasahin natin lahat yung komento nyo ngayon about doon sa last vlog natin. Pero syempre yung iba, hindi ko nababasahin yung iba. Isa-shoutout ko na lang kayo dahil alam niyo naman si Kamamaw, ayoko nung masyadong nagbabasa ng mga matitinding komento. Syempre ayoko rin na may masabi tayo sa alam na yung sa ibang lahi. Pero syempre doon pa rin tayo sa point na nire-respeto pa rin natin sila kahit na may nagagawa silang mali. Pero syempre at the point, kukwento tayo ng ibang ano nila. Sasagutin natin yung ibang comment natin. Subukan na natin to. Ayan. Shoutout po kay @Philippiners. Ayan. So ito babasahin lang natin. Dahil ano natin, komento nyo ito. Pero syempre kung medyo matindi pagkakaano, hindi ko na babasahin si shoutout na lang. Sila pa yung nasa operator na call system. Di maintindihan ng English. Tapos sila din yung mga tumatawag na scam. Yan. So yun ang inaano nila. Pasensya na po sa salita ko. I-explain ko sa inyo bakit dito ako magsalita mamaya. So ayun na nga, nasabi nila yun sa mga ganun. Ako na-experience ko rin ito eh. Na-experience ko rin yung ganito na parang hindi nga kami magkaintindihan. So ginagawa ko, ano na lang, pinapabagalan ko na lang yung sinasabi nila. Pero may point siya dito sa inaano nyo ito. Ang hirap nila talaga kasi yung mga accent nga naman tinatawag. Yan, at Philippiners, shoutout sa iyo. Next, ito yung mahaba eh. Ito kay Margarito Cas 3972. Shoutout po sa inyo. Papasahin ko na po din yung komento nyo. I listen well sa vlog mo and thank you sa share. Ang ano ko ay isang RN na dyan at more than 1 year hindi pa natanggap sa pinag-applyan. Wondering almost ang mapasukan ganyang lahi ay meron and very poor naman ang English nila. So pangalawa na to. So nagkataon ito mga komento nila to. Ano nila yan eh. Binabasa ko lang. English nila. Yung isa nag-aaral ano to? Busy hala ng pumasok sila sa school. Ang daming taga-puns, grupo-grupo, parang kanila ang Canada, na sabi mo, after few months, wala na silang graduate na sila, na ang taas ng rates nila sa English exam, hirap silang maka-English and doubtful, they are good sa French din. So, yan. So, ito yung, siguro yung mga nabalitaan natin dati na may mga nag-ano rin eh. Yung mga estudyante na mga nagrarally, yung mga yan. So, talagang may sila eh. Talagang nakakainisan sila. Tapos ito, shoutout kay Atuanito, Dumalag 2208. Winter na kabayan. Opo, winter na po. Nagsimula siya nung November. Hanggang hanggang April pa to. So, next. Yan, kay Bill Binluan. Ayan, shoutout po sa iyo. Yan, ang sabi niya is, Idol, hindi ba mahirap pag nag-apply ka uli ng plug polling ka uli kahit na may job permit ka na? So ito ang pagkakaintindi ko sa plug polling is ito po ba yung parang nag-i-exit ka, di ba? Yung pupunta ka sa kabilang border like sa US. Tapos pagbalik mo, kahit na may job work permit ka na. Hindi ko masyadong to sa mga nakakaalam, pwede nyo sagutin dito sa comment box natin para matulungan natin to si Biel Binluan. Kasi ang pagkakaano ko sa job permit to sa hindi ko alam kung iba tong job permit sa work permit na o ito lang yung ginamit mong salita. Bali yung pagkakaintindi ko kasi pag sa work permit automatic makakapagtrabaho ka sa iba kung ang work permit mo is open work permit. Pero pag restricted, doon ka lang mismo sa mismong employer mo makapagtrabaho, hindi ka makapagtrabaho sa iba. So yun ang pagkakaalam natin doon sa work permit. Salamat po. Next, marami-rami to. At Nate Silver
Mar Bleach Vlog. Ayan. Shoutout po sa inyo. Marami na rin dito sa UK. Yun, taga UK. Nakakarating na tayo sa UK, mga kamamo. Maraming salamat po. Halos sila lahat ng mga lahi biglang dami, lalo na noong may naging kalahi sila na naging may power. So, yun sinasabi nila. Sisingitan ko na lang din to ng konting kwento natin, mga kamamo. Actually, mga kamamo, may mga naririnig din ng ganyan dito. Pero hindi, doesn't mean yung vlog na to is parang inaano natin sila palagi Nagbe-base lang ako dito sa mga nabasa ko. Parang narinig ko lang na kapag sila yung may hawak nga, kaya sila yung manager, automatic yan, yung mga hinahire, puro kalahay nila, ganun ang nangyayari. Kaya nasasabi na pag ikaw yung nagpasa, tingnan mo muna kasi ni manager na pag-applyan mo, dahil pag iyon ang manager, depende. Hindi ka pa rin sigurado kung qualify ka. Pero kung kalahi ka nga nila, kukunin agad yung resume mo, tatanggapin ka. May point po yung sinasabi niya. Based din to sa mga naano natin. Nakita natin din dito. Kaya salamat po at Nate Silver Silver Mar Bleach Vlog. Ayan, salamat po. Ang susunod is eto, kay ano tayo, at Mahera Bukakar 8834 for ang shoutout. Salamat sa shoutout, Lods. Today is my 6th birthday. Solid ka talaga, Lods, since sa Fridays day sa Pilipinas. So ito yung parang ano namin, guard namin sa TGI Fridays dati. Ayan, Mahera, ano, happy birthday ulit sa anak mo. Ayan, sinoutout kasi natin nung nakaraang vlog. Maraming salamat. Ito naman kay at Maria Menor 107. I'm from BC. Dito puro yung lahi, sabi nga, Canada is the new India. Haha. Yan, so yan na, may mga talagang nag-aano na, pero ako naman napapansin mo rin yun, di ba? Pero syempre hanggat maaari, iniiwas nga natin na kahit pa paano kung magbablog tayo is parang didirektahin natin yung lahing yun. Naano lang natin kasi karapatan din naman ng mga ito na magsalita. Dahil yun ang nakikita nila. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Meron pa bang iba? So ayun na, nabasa na po natin lahat. So ngayon, tatanggalin na natin yung bad vibes ng mga naririnig natin ngayon sa vlog. Bibigyan natin isang napakamagandang example, pampag-good vibes sa inyong lahat. So ayun mga kamama, pinag-uusapan nga natin yung about sa mga service sa trabaho. Pero syempre, hindi magpapahuli mga kamama. Number 1 talaga yung Pilipino. Sobra talaga. Yan, I've been here for 11 years, mga kamamo. Pasensya na kung hinihingal ako dahil mukhang may hika ata si kamamo. So ngayon, sasabi nga natin, yan, tumatawag yung alaga natin So yun nga mga kamamo, nangyari. About dun sa mga service. Number 1 talaga ang Pilipino. So ngayon, ang mangyayari mga kamamo, ikukwento ko sa inyo nangyari sa akin kahapon. So I've been here for 11 years. So every time, minsan nakikita rin natin sa mga comment box natin pag pupunta ka ng clinic o pupunta ka ng emergency, it will take a long time before mabigyan ka ng serbisyo or ikaw na yung susunod. Nagkataon mga kamamo, kasi may pasok ko kahapon And then I was like, parang konti na lang yung oras na inaano ko dahil papasok ako ng 4:30. Tumawag na nga ako, sabi ko 6:30 na lang, 6 na lang ako papasok dahil feeling ko matatagalan ako. Umalis ako ng bahay ng 2:30 dahil inaano ko nga na nagdadagdag ako ng 2 oras o 3 oras para doon sa pagpunta ko sa clinic. So ginawa ko, pumunta muna ako sa Shoppers. Tinry ko lang kung makakabili ako ng inhaler without any prescription. So pagpunta ko, hindi nga ako binigyan. Kasi alam mo naman dito kailangan may prescription talaga ang mga gamot bago mabili. Sumakto, may clinic pala doon. Behave. May clinic pala doon sa katabi nung sa may 22nd Street. Malapit sa may Shoppers, tas malapit sa No Frills. Doon na lang ako pumunta dahil may clinic pala doon sa gilid. So nagpunta ako. Siyempre, I'm so proud to be Pinoy. Nakausap ko si ate. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni ate. Kaya shoutout po sa'yo. Napakabait ni ate. Iba talaga pag Pilipino talaga mga kamamo Iba talaga yung serbisyo Nung kinausap niya ako, sinabi ko nga, kinuwento ko gano'n. Ate, pwede pang gawing emergency or something. Dahil actually talaga mga kamamaw, hindi lang alam ni Mrs. kahapon, nahihirapan talaga akong huminga. Nagkataon kasi si Mrs. busy dito sa mga gawaing bahay bago ako pumasok. Siyempre, asikasuhin pa si Jacob, di ba?
Parang ayoko na lang maging pabigat sa kanya kapag tiniis ko na matapos yung mga gawain niya bago niya ako paalisin. So yun na nga. Malis na ako, medyo nahirapan ako. Sinabi ko kay ate, sabi ko, ate baka pwedeng kaya bang to? Kasi parang imadali kasi ako, medyo nahirapan ako, minga kailangan ko ng hinihilat. Sabi naman ni ate, in-explain naman niya maayos, wala namang problema doon, kaso nga lang, di naman to emergency. Ano lang to clinic lang siya So hindi kita pwedeng unahin. Pero I'll try my best na matawag ka agad. So yun pa lang mga kamay, yung mga ganong simpleng maririnig mo is sobrang parang nakakaano. Ganun dapat kumausap ng tao, ganun dapat kanila Kaya number 1 ka talaga ate, the best ka. Yun, ganun dapat kumausap na parang tama yung maganda yung sagot mo sa sa kausap mo, tsaka talaga i-explain na gagawin ko, tatry ko yung best. Hindi yung parang kakadating mo lang. O wala kang magagawa, maghintay ka. May mga ganong sagot, mga kamama, ma-experience mo yan. Pero yun, the best ka ate. Kukunin ko yung pangalan mo, susunod siya, shoutout kita dito. So yun na nga. After 50 minutes, na yung expected ko, maghihintay ako na matagal. Ayun, inano na ako ng doktor, chinek up na ako. Chinek na yung paghinga ko. Ganto-ganto, so and so forth. So, bumili tayo na yan, gamot. Yan, naka-discount tayo ng tig $10 na sa binili natin dahil under siya ng coverage siya ng ating insurance or benefits. Bumili na rin ako nito. Backlist, maganda to. Sa mga kasi usual kadalasan talaga pag winter time at galing ka sa sakit, ang unang talagang mararamdaman mo after ng trangkaso mo, yung may iwan sa iyo yung plema mo, yung sipon. Ang hirap huminga. Nandun ako sa point mga kamamo na pag may binubuhat ako even sa trabaho or even yung anak ko, pag binuhat ko, nahihirapan ako huminga, parang congested tong dibdib ko na to. Para bang nalalak. May nakabara siyang gano'n na hindi ko maano. So ayan, with the right prescription ng doktor, binigyan niya ako. So binigyan niya ako ng ano pangalan nito? Walang nakaano, basahin natin. Sa shoppers ko sa binili, parang take 1 capsule daily. Ayun, amoxicillin. Ayan, 3 times a day. Ayan, nag-focus Ayan. Ayan, 3 times a day, amoxicillin. Ayan. So, tablet, hanggang sa maubos siya. So, hindi ko maninim yung mga backlist na marami akong gamot mga kamama. So, itong pinagandaan ko. Saka ito. Pag talagang if needed or talagang hindi ka na makahinga, nahihirapan ka. Napansin ko ito kahapon mga kamama, ginamit ko siya inhaler. Salbutamol. Yan. Effective siya. Nung time kasi pag may binubuhat ako sa meat, nilalagay ko sa paleta ko. Parang hindi na ako makahinga. Yung parang nahihirapan ako, mihinto talaga ako mga kamama. Hindi ko pinipilit sarili ko. Bilis ang trabaho ko, baka mamaya bumbulagta ako doon sa trabaho. Naintindihan naman yun ng mga business sinabi ko sa kanila. So pag itinake ko siya, 3 beses ko siyang inaano. Talagang inaano ko siya. Laking tulong talaga. After nun, nawawala talaga. Talagang kailangan ko lang pagtagalin muna sa pagkaka-inhale ko tsaka bago ko i-exhale. Kaya nagpapasalamat ako. Nagkaroon tayo ng mga gamot na ganito. At syempre, good service dun sa sa nurse, sa may clinic. Napaka the best. Na ina-expect ko abutin ako ng 3 hours, inabot lang tayo ng 1.5, which is 50% off ng expectation ng oras natin ay natipid natin at nakapasok tayo na nalate lang tayo ng 30 minutes sa trabaho dahil ang inano ko is 6 o'clock. So ngayon mga kamamaw, mag-aayos muna ako at nagpapasalamat ulit ako dun sa sa mga bagong subscriber natin. Papasalamat po ako at huwag kayong magsawang suportahan ng aking YouTube channel. At ito, nagsiswimming yung aking anak kong. Hello! Mga kamama, magkakape muna ako. Kwentuhan ulit tayo mamaya. Ayan, napunta lang tayo Walmart. May bibili lang tayo. Naubusan ng gata si Jacob. Ayan, dun sa nag-comment. Ayan, winter na. Winter na talaga. Makapalang snow sa amin mga kamama. Ayan, may danaanan lang kami ni Mace. Bumili siya ng kakanin. So ngayon, Walmart ang pupuntahan natin. Which mean, Walmart marami doon. Pero hindi natin, ulitin ko po hindi ko po ginagawang content to para siraan ko yung mga Indiano or mga
from India. Ang gusto ko lang makita is parang ipakita o makita na talagang marami na talaga sila. So ito sa vlog na to, ito lang papakita ko sa inyo, marami talaga sila dito sa Saskatoon, marami na sila. Pero it doesn't mean is parang inaano ko na sila, yung parang nagsasalita na tayo ng mga pangit sa ibang lahi. Kumbaga bay, makita lang ng tao na talagang ano na sila. Kumbaga bay, naka-intact talaga sila, talagang panaghaya doon sa isang lugar. At lalo na yung nakaposisyon is kalahi nila, talagang ano, makikita mo puno. Ayun naman, nagagawin natin ng way na to is parang in a positive way. Ang kagandahan naman sa kanila, mga kamamaw, is kapag kalahi nila tapos hinire nila lahat sila, which is parang may ano sila eh, kumbaga may hindi naman pagkakaisa, ibig sabihin ganun sila ka ano na talagang gusto nila pag sila nagtatrabaho, gusto nila katrabaho mga kalahi nila. So ang dami nila, di ba? Hindi katulad nung sa iba na parang ay ayoko yan dahil ito yung lahi mo, ganito. Kapag alam mo yung parang ganun, sila talaga hindi talaga, parang mahal na mahal nila. Yun na lang, bigay natin salitang example. Parang mahal na mahal nila yung lahi nila, gusto nila magkakasama sila pa nagtatrabaho sila. Yan, mga kamamaw, ngayon pupunta tayo doon, pakita ko sa inyo. Medyo mag-video tayo na konti sa loob habang nag-grocery. 4-in-1 kakanin, puto bongbong, kutsinta, black kutsinta with dulce de leche dipping, tsaka yung nyug yata yun, I don't know. Yan, sarap. Bumawas ako ng isa. Yan mga kamamaw, dito na tayo. Ayan, isa na yung bilang niyan. Isa na, nakita agad natin pagbunga natin yun agad. Pero ang mahalaga naman mga kamamaw, as long as ginagawa mo naman yung trabaho, wala namang problema doon. Yun lang, kumbaga pa tayong mga subscriber tsaka ito si kamamaw, nagkakaroon lang tayo ng konting kwentuhan lang. Basta ang sa akin, lilinawin ko, as long as ginagawa mo yung trabaho mo, walang problema yun. Yun lang, hindi issue yung kung marami kayo, kayo na lahat na nandito. Pero minsan nga nakakaano, isipin mo. Parang nakaka-amaze din sila na talagang, kasi sa mga Pilipino, usually pag silang pag sila yung nakaupo o yung sila yung nasa mataas sa posisyon, talagang yan, halo talaga kung mag-hire, hindi siya yung kung kalahi ka o hindi sila ganoon. Talagang ganoon mag-hire ang Pinoy. Halo. Sila lang yung nakita mong lahi na panag-hire is talagang pag ina-hire nila, puro kalahi nila. Yun lang which is para sa akin yung unity ba na tinatawag, meron sila. Parang talaga yung pagkakaisa na talaga pag hinire, tinutulungan nila lahat ng kalahi nila. Which is yun yung good thing naman sa mga kalahi nila. Yung mga kamamaw, dito tayo sa may harapan, makikita niyo lahat ng mga nakadilaw. Tama. Kita niyo mga kamamaw, halos sila halos sila na lahat, mapa sa counter, mapa dun sa puro sila talagang sila yung kumbaga panag-hire yung nasa mataas, sigurado puro yun ang kasi imposible naman, mapapag-usapan lang kasi imposible naman mga kamamaw na kung ang Canadian mismo, yung mismo talagang real Canadian na i-hire, mag-hire siya, sa tingin ba i-hire lahat yan? Sa tingin nyo ba sa lahat ng nagpapasa o sa dami na nagpapasa ng resume, sa tingin mo ba yun i-hire lahat? Hindi. Ibig sabihin yung nasa posisyon o yung nasa mataas na is yung nga. Pero okay lang yun, ulitin natin para at least hindi ako na baka ma-question si kamamaw as long as ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo, walang problema. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano na sila talaga kadami. Na dati, madala ka na makakita sa isang establishmento na halos puro pare-pares ng lahi yung nagtatrabaho. Ngayon na lang talaga, as in talaga dumami. Nung dumating ako dito, madalang lang.
bilang lang sa kamay mo, yung makikita mong mga ganyan na tatrabaho. Ngayon sila, halos sila na lahat, even dito sa mga ano, makakasalubong ulit tayo. O, di ba? Talagang parang actually parang 90% nga nung nagtatrabaho dito nakikita ko, parang ano nila eh. Pero okay lang yan. Magtrabaho ng maayos, mahalin ang trabaho, at walang magiging problema sa atin. Yan ito, pogi oh. Pasyal-pasyal na naman eh. Di ba mga kamamang? Usually color blue. That we have stock. Oh, no more? Out of stock? Ayan, tumaray tayo ng isa. Medyo okay naman siyang kausap. Sabi ko sa inyo eh, may di naman lahat. Merong mabubuti, merong maayos kausap, merong hindi arrogante. May mga ano kasi na natatapat tayo na may mga ugali kasi talaga yung iba. Pero syempre hindi naman lahat. Iba-iba pa rin tayo ng ano, ng characteristics ng ano, pagkatao natin. Yan, order akong kape. Dito tayo sa ano, sa McDo. Pati sa McDo mga kamamaw, puro sila rin ng ano, sila din ng laman. Kita nyo na, di ba? Halos 90% ng empleyado ng Walmart, puro sila yung nagtatrabaho. Yan, lumipat ako sa superstore kasi ano, walang gatos doon sa ano, walang gatos sa Walmart. And kababayan natin, sa vlog ko to ate, kababayan natin yun si ate. Wala kasing gatos sa Walmart ate. Pangalan mo ate? Marian. Ay si ate Meran, taga saan po kayo ate Meran? Sa Pasig. Po, yun sa Pasig. Ayun si ate Meran. Ayun ate ito, yung malaki po. Ilan po? Isa lang po. Mabilis kasi maubusan. Ito lang po bibili nyo? Tsaka bigas lang ate, yun lang. Galing ko na lang sa customer service. Kasi doon natin yung sa vlog ko kasi ngayon, ang parang nilalagay, inaano ko. Yung mga empleyado ng karamihan, puro Indiano. Doon kasi doon sa Walmart. Yung pinakita ko nga kanina, parang halos 90% ng empleyado doon sa Walmart. Mga ano na. Ay sa atin taga Pasig yan. Babait yung mga Pilipina nandito sa ano, superstore. Thank you ate. Yan mga mama, napamili na natin lahat. So isa na namang magandang vlog. Sana nagustuhan niyo yung vlog natin for today. And then napakita natin sa inyo yung mga sa comment box, diba? Ayun, pinagbigyan ko kayo. Pinakita ko lahat ng mga nabasa natin. Pinakita ko sa inyo in actual kung ano talaga yung mga nangyayari dito sa Canada. So ayan, ang mahalaga, maging mabuti kang tao at marunong kang makisama sa bawat isa. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.